Magandang gabi mga idol and welcome sa Pound for Pound Sports. Ang gagawin nating tema ngayon is puro update tayo sa boxing at MMA. Yo mga kamao! Pound for Pound Sports nga pala! Una sa balita, Canelo Alvarez versus Jermell Charlo. Itong si Jermell, yung nakababatang kapatid ni Jermall. Harapin niya raw si super middleweight undisputed world champion na si Canelo Alvarez. At i-obliterate niya raw, ibig sabihin i-destroy niya, dudurugin niya para daw mapabilang siya sa one of the greats. At hindi niya raw pahabain yung laban dahil alam niyang may power punch si Canelo at baka pag tinamaan siya ay matchances ng manakaut. At ayon naman kay Alan Fox, Jermell Charlo, isusunod si Terence Crawford pagkatapos niya raw i-obliterate si Canelo sa magiging bakbakan nila sa September 30. At mukhang hindi pa ganun kabilis dahil baka humingi raw ng rematch itong si Canelo kapag tinalo niya. At kakailanganing labanan ni Jermell Charlo si Crawford at si Tim Tszyu sa 154-pound division para ma-regain niya raw yung kanyang royal throne. Dahil itong si Jermell Charlo ay nagkaroon ng blemishing record niya, if I'm not mistaken, kay Castaño. No? At dahil nga sa pagkapanalo naman ni Crawford, nang talunin niya si Spence, ay medyo tumaas ang ego ni Crawford at humahanap siya na medyo big dogs naman, kagaya ni Jermell Charlo at Canelo. Pansin din natin kay Crawford, no, na talagang tumatawag siya sa Diyos, tingin siya sa taas, at dahil nga nasabi niya rin na siya ang susunod na Pacquiao, well, malamang ginagaya niya si Pacquiao. At dahil sinabi niya nga na siya ang susunod na Pacquiao. At medyo sure ang panalo ni Jermell ay medyo nasa mataas na division, no? Kung gusto niyang harapin at ipagganti si Spence, ay hindi pwede sa welterweight division, kailangan sa medyo mabigat at mataas dahil may katangkaran, itong si Jermell Charlo, no? Nasa mga 6 feet itong magkakapatid na to, no? Kaya yung kanilang weight is ideal sa mga medyo matataas na division. At hindi rin pahuhuli itong si Dimitri Bivol. Gusto niyang i-challenge si Jermell Charlo pagkatapos itong talunin si Canelo Alvarez. At gusto nilang magtuos sila sa 168-pound division. At ang nakataya yung 4 na belt, no? Ito yung undisputed para sa super middleweight division. If ever na matalo nga ni Jermell Charlo itong si Canelo. Dahil alam natin na aakyat itong si Jermell Charlo ng mga dalawang division para harapin si Canelo. At matagal-tagal din hindi lumaban itong si Jermell Charlo. Unlike kay Canelo na naging active lately, kaya binibigyan ng konting edge si Canelo sa laban na ito dahil since aakyat niya si Jermell Charlo ng dalawang division at alam natin may power punch si Canelo, kaya medyo ang edge is na kay Canelo nga. At magiging risky ito para kay Bivol kung maglalaban sila ni Jermell Charlo sa 168-pound division at medyo may mababawasan dyan dahil magkakaroon ng loss of power due to weight drain. Talagang pipigain siya dyan para ma-meet niya yung weight limit. At of course, ang size advantage dyan is wala kay Bivol dahil naglalaro si Bivol sa light heavyweight dahil mas ideal kay Charlo, no, yung 168. At yung paglaban ba ni Bivol dito kay Charlo is worth it ba yung pera? So yun yung mga isusugal dito ni Bivol. At kung gagamitin naman ni Charlo yung kanyang utak, ay sa tingin ko mas pipiliin niya yung rematch kay Canelo kaysa labanan niya si Bivol dahil medyo high risk si Bivol pero low reward, parang gano'n ang dating. So mas pipiliin pa ni Jermell Charlo ang rematch kay Canelo dahil sa pera. At konting babala ng timbang sa 154 para harapin naman si Terence Crawford. At makikita natin dito yung willingness o tapang ni Charlo na harapin si Bivol, no? Na medyo alam natin mas better ang level compare kay Canelo dahil alam naman natin kung paano lang binit up ni Bivol si Canelo. Samantala, Devin Haney babalik sa 135-pound division. Bakit kaya? Alam naman natin na si Devin Haney is nababalitang iniiwasan niya si Tank Davis, so si Shakur Stevenson. Dahil alam naman natin na si Devin Haney na naging undisputed world champion ay medyo iniiwasan yata si Tank Davis or si Shakur Stevenson. Pero ngayon, ibabalik siya sa 135-pound division for the right fight and right money since mag-move up na sana siya sa 140. Si Devin Haney is undefeated na may 30 wins, 15 KOs at walang talo. At babalik nga siya para sa right fight
at right money. Pero malamang mga idol, hindi si Shakur dahil napapabalita rin na itong dalawa is sparring at alam naman natin ang nangyari kay Devin Haney sa sparring na yun. Ano? So may advice dyan yung mga experts na sana magpalit daw ng trainer. Itong si Devin Haney, palitan niya yung kanyang father dahil magagaya siya nito kay Sean Porter na kung saan nape-pressure siya at yun eventually natalo at nag-retire. At ang tanging kinaabangan ng mga fans kung babalik ba itong si Devin Haney is yung laban kay Tank Davis. Pero mukhang seryoso talaga si Devin Haney sa 140 dahil babalik lang daw siya ng 130 nga kung tama yung fighter at tama yung presyo. Gaya na sinabi natin, baka umiiwas siya kay Shakur. No? At kung lalabanan niya man si Tank Davis is sa 140 pounds, ay kailangan niya munang dumaan kila Teofimo Lopez at Regis Prograis. Kapag hindi siya successful sa dalawa, is malabo niyang makuha si Tank Davis. At sa ngayon is nakikipag-negotiate ang kampo ni Devin Haney sa 140-pound WBC belt, no? Kay Prograis na may 29 wins, 1 loss, and 24 KOs na maaaring ganapin sa November 11. At gaya ni Ryan Garcia, no? Na medyo naging successful sa lightweight niya until nakatikim ng talo kay Tank Davis, is kung iiwasan ni Devin Haney itong mga killers like Gary Antoine Russell, Serviel Matias, Arnold Barboza Jr., Teofimo Lopez, and Richardson Hitchens. Yan po yung mga dapat niyang iwasan kung gusto niya maging successful sa 140-pound division. At breaking news mga idol, Manny Pacquiao sasalang sa Olympics at lalaban siya sa edad na 45 years old. At ito yung kanyang ginawa noon. No? Pumasok siya, nag-entry siya sa Olympics noon. Pero hindi siya naging successful dahil parang hindi naniniwala sa kanya that time. So ngayon is maaring posible na lumaro ang ating pambansang kamao sa Olympics at sana magtagumpay siya dahil ang aim ni Pacquiao ay ang gold, no, para madagdag ito sa kanyang resume. At yung undisputed nga na gusto niya rin i-target, hindi natin alam kung posible ito dahil kailangan niyang sungkitin ito sa napakatigas na pader na kay Crawford. Kung medyo bata-bata sana si Pacquiao, is no questions asked, makukuha niya talaga ang belt kay Crawford, no? Pero dahil sa edad ni Pacquiao, na medyo yun yung nagiging yun yung nakikita natin dilema rito. Walang problema sa IQ, sa skills, sa speed medyo bumagal si Pacquiao, sa power medyo nabawasan. Yun na nga dahil sa kanyang edad. But then again, kung ito'y medyo nasa prime, ay hindi na tayo mag-iisip. Kayang-kaya niya sungkitin ang belt kay Crawford. At dahil usap-usapan din ngayon yung rematch ni Spence kay Crawford, ay ayon kay Bob McIntyre, ang coach ni Crawford is malamang sa malamang kung gawin man nila yung kanilang rematch sa 154-pound division, ay ganun pa rin ang gagawin ni Terence Crawford dito kay Spence. Dahil naniniwala si Bomac na si Crawford na may 40 wins, 0 loss at 31 KOs is mas superior fighter kumpara sa former unified welterweight champion na si Errol Spence na may kartada na ngayon at 28 wins, 1 loss and 22 KOs. At hindi natin alam kung kailan mangyayari yung rematch, pero meron na lang 1 month si Spence para makapag-decision sila for the rematch dito kay Terence Crawford. At kung di man mangyari yan ngayong taon na susunod, most likely magkakaroon pa rin ng rematch ang dalawa dahil sa perang, dahil sa magiging kita nila, no? Dahil aabangan yan kung saan ba dapat labanan ni Spence si Crawford. Hanggang dito lang tayo mga idol at abangan natin ang ating mga news update dito sa Pound for Pound Sports.